Good morning, Attorney George. Good morning, Kong Erin, at good morning sa mga kasamahan natin. Anong pag-uusapan ngayon natin dito sa puntahan? Siyempre napakadami, katulad ng Bangsamoro Basic, yung draft bill ng Bangsamoro Basic Law na isinumite ng ating Pangulo kahapon. Pero total na talakay na natin dati yan ng mga nakarang araw. Siguro mas magandang talakay naman natin yung isang kontrobersyal na panukala dyan sa mababang kapulungan, yung pagpaparehistro ng mga SIM cards na pinopropose ng isang kongresista na ngayon ay dinidinig ng isang komite ng House of Representatives. Madaming sumasang-ayon, subalit madami rin naman, Kong Erin, ang nag-o-oppose dahil sinasabi nila na may highly questionable ito when it comes to the issue of privacy. Well, alam mo, Attorney George, parating nilalabas yung issue ng privacy. Pero kung ang pag-uusapan po natin talaga, Attorney George, peace and order, and wala naman tayong tinatago, baka pwedeng pagbigyan na itong registration ng SIM cards. Ako I highly support itong panukalang ito, Kong Erin, sapagkat para sa akin, hindi naman tayo bumibili lamang ng candy sa tabi-tabi, sapagkat pag bumili ka ng SIM card, ito ay may implikasyon ito na kung saan ito yung nagagamit mo sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao. So pagka ganun, kinakailangan din, hindi mo man ma-regulate ng ganun, pero at least ma-register, tama lang din naman yon. Because ang atin naman pong purpose dito, yung peace and order for the greater exercise of the state of the police power. At malalaman rin natin na, Attorney George, di lamang yan. Yung mga nagpapadala ng spam messages sa iba't ibang mga tao, matitrace ngayon natin kung paano nila nakuha yung number natin. At saka yun yung mga, diba, yung mga nakalinya nga, nare-register meron silang, may record ang mga telecommunication companies. Bakit naman hindi nga pwede itong mga ordinary SIM cards? Para sa akin, siguro kung ito man yung makakasolve din ng mga krimen o ito yung makakapagpigil sa yung iba kasi inaabuso upang mawalang hiya yung ibang tao o mapasama yung ibang tao sa iba pang mga tao, mas maganda na ma-register na ito, maipasa na ito at masubukan natin. I don't see anything wrong with it, but of course, we have to hear both sides, no? Tama. Paano natin may sisiguro rin natin kasi hindi naman pwedeng sabihin increase lang natin yung police visibility, damihan natin yung police, damihan natin yung mga budget. Pero at the end of the day, kailangan rin tayo makatulong, no? Dahil kung hindi tayo makikisa sa larangan ng peace and order dito sa ating bansa, talagang mahirapan na tayo ma-resolve ang lahat ng mga krimen na nangyayari. Tama ka, Kong Erin. At saka yung sinasabi nila na medyo gagastos daw yung mga magre-register dahil kailangan nilang magkaroon ng ID. Tama lang naman po ng isang tao, lalo dito sa Pilipinas, may ID. Kahit paano, kailangan natin yan. Kahit na voters ID man lang, mapilitan kang magparehistro, kumuha ka man lang halimbawa ng TIN para naman ikaw ay ma-register bilang isang nagbubuwi sa ating bansa. So talagang dapat may ganun tayo. Hindi dahil sa kailangan natin bumili ng SIM card, pero dahil kailangan natin yung sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At saka siyempre, Kong Erin, hinahabol ko lang, yes, yung kahapon, yung Bangsamoro draft basic law na sinabit ng ating Pangulo, ang atin naman sanang pakiusap din sa ating Kongreso, wag naman pababayaan din yung kanilang dinidinig ngayon na budget for next year. Dahil pinaka-importante, that's the single piece of legislation that is the most important. Of course, yung Bangsamoro, importante yan, pero hindi naman kinakailangan madaliin natin yan. Pag-aralan natin mabuti sapagkat napakadaming constitutional issues ang pwedeng ma-raise dyan. Ang importante, pag ito'y dumaan na sa legislative mill, na nasalang mabuti, natanggal yung mga hindi magandang provision, pag pumunta sa Supreme Court, kung dadalhin man yan, sasabihin ng Supreme Court, constitutional. Oo nga. Alalahanin rin natin, Attorney George, ang budget for 2015 ay magsisimula na sa plenary sa susunod na linggo. So itong usapin tungkol sa Bangsamoro Basic Law ay magsisimula sa committee level at ang napaalam ko sa House of Representatives, isa lang committee ang pinayagan na magkaroon ng committee hearings, no? Dahil pag pinag-uusapan na kasi ang budget for 2015 sa plenaryo, walang committee ang gumagalaw. Tama yan, Kong Erin. Sana nga mapagtuunan muna natin ng pansin ng budget sapagkat yung pong budget, mga kasambahay, yan po ang magdidikta kung saan patutungo ang ating bansa, ano ang mga proyektong kinakailangang mapondohan at kung ano yung mga priorities ng ating pamahalaan. Yan ang ating tutukan, lalong-lalo na nagkaroon ng mga issues tungkol sa paggastos ng kaban ng bayan. Okay, maraming salamat, Attorney George Garcia. Take it away. Thank you very much, Kong Erin, at sa mga kasamahan natin.